Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol kay 11/7 Sari-Sari Store. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, ito yung dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyo. Advantage mo na to at tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. At kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Kwento ko lang mga kanegosyo, 10 years ago, nung nagsimula akong magnegosyo ng Sari-Sari Store 2015, nag-resign ako sa work ko mga kanegosyo. Nagkataon kasi, naitayo ko yung Sari-Sari Store ko malapit kung saan ako graduate ng college. Nagbo-boarding house lang ako malapit sa school ko mga kanegosyo. At after ko graduate, hindi na rin ako umalis. Kasi sobrang accessible yung biyahe. Kumbaga sentro, madali lang yung biyahe. Kaya hindi na rin ako umalis ng boarding house ko. At gusto ko talaga mag-work, gusto ko talaga magnegosyo. Kaya walang masama sa pagtatrabaho, maganda yan, marangal yan. Kumbaga kanya-kanya tayo. Ako gusto ko talagang pasukin yung mundo ng pagninegosyo. So, nag-resign ako mga kanegosyo. Kaya sari-sari store, hindi ako marunong magluto. Madali buksan, pambansang negosyo. Magtayo ka ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. So, ganun siya kadali buksan. Pang-anim akong sari-sari store na malapit sa TIP Cubao. Pero ako naman yung pinakamahal sa aming anim. Mas mahal akong piso, mahal ako ng 5 piso, mahal ako ng 2. Alam ng customer ko yan. Ang community yung pinaglilingkuran ko, college student, mga kanegosyo. Pero malupit naman yung serbisyo na nabibigay ko sa kanila. Ang sari-sari store mga kanegosyo, pag lumaki hindi magiging grocery store. Mali po yung sinasabi nila mga kanegosyo dahil iba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Sa sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera, namili ka muna ng mga paninda, at kikita ka lang the moment na nabenta na yung produkto mo. Sa grocery store, iba po ang business model. Babagsakan ka muna ni supplier at babayaran mo kay supplier the moment na nabili yung product. Maghihintay pa sila ng 90 to 120 days. Cash flow gaming sa grocery store mga kanegosyo. Postpaid. At magagamit pa to ng may-ari ng grocery store yung pera sa loob ng 3 buwan. Pambayad ng bills, electric bills, pampasahod, rent, o mabilis na transaksyon na ibang negosyo. Kaya never na magiging grocery store ang sari-sari store. Ang sari-sari store na lumaki, sari-sari store pa rin po yan mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, ang sari-sari store walang focus in one yan mga kanegosyo at hindi natin may scale up sa level 2. Hindi natin ma-applyan yan ng franchising business model, licensing, software, manpower, platform business model. Kasi parang habang buhay kang reseller lang yan mga kanegosyo. Hindi naman sarili mong product yan. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2. Original content mga kanegosyo dahil yan na yung labanan ngayon 2025. At kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman ako. Heart mo na rin tong video ko. Comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka. Bilang negosyante kung dumadaan tayo sa pagsubok o struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.